Straight to the point. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating nga pala tuntunan muli. Ito yung nagbabalik Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. At sa pagkakataong ito, ating bigyang linaw mga kapatid itong mga isyo regarding na sa ating pananampalatayang Katoliko. Mostly itong caption natin na ang Novus Ordo na Missae, Novus Ordo Missae, sa demonyo nga ba ito? Kasi merong merong mga supporters ng tatawag nito Society of St. Pius X na kanilang kinokondina na ito pong Novus Ordo, particularly na yung ginagamit na lingwahe, sarili natin lingwahe ay ito po daw ay sa demonyo na. Oh, no. Gaano kaya katotoo ito? Bigyang linaw natin itong mga isyo kasi naalarma na po lahat ng hindi naman lahat, naalarma po mga Katoliko. Asa naman ang Little Pope. Sandali lang. Yan yung bigyan natin na linaw. Ano? Yan bigyan natin na linaw. Kapon nanood ako sa live niya, di ko lang babanggitin yung pangalan kasi sikat na pala ito sa social media, kumbaga ika nga. Oh, no. Kung babanggitin ito, wag na lang. So, lagi niyang binanatan itong ito'y sariling kuwan lang Ito'y kumbaga in Visayan term, pinobreng pagsabot. Pinobreng gatinawan. So, ito ay simple lang nating sasagutin ito mga banat niya. Muli, bago pa natin ito simulan, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaya pala tinatawag ito na Little Pope. Dahil unang-una, tinatawag pala itong normal lang pala itong tatawaging Little Pope. Dahil unang-una ay siya po ay may sarili ng magisterium. Siya po ay may sarili na pong magisterium. Straight to the point. Kaya nga, mag-ingat kayo sa mga taong may sarili ng magisterium. Wala pong yung tunay po na magisterium nandito po sa loob ng simbahang Katolika. Dapat nating tandaan ito. Hindi pong sino-sinong ordinaryong tao na gumawa ng sarili niyang magisterium. Ano ba naman kayo? Dapat sana ay kung ano yung dinideklara ng simbahan, doon tayo. Kapag ang tawag nito, pag mag-iba ka na ng iyong sariling desisyon, mag-iba ka ng sarili mo doktrina, ay payo ko na lang sa'yo. Huwag mong gamitin yung simbahang Katolika, magtayo ka na lang ng sarili mong sikta. Oh, no. May benefits ka pa sa katawan mo. Huwag lang sa kaluluwa mo. Ano? Kasi tawag nito, meron ka ng sariling magisterium. May sarili ka ng magisterium. So pag may sarili ka ng iyo, di tayo ka ng sarili mo simbahan. Ganyan lang kasimple yan. Sa magisterium po kasi, meron tayong tatlong tawag nito, tatlong types o 3 types of magisterium. So, lilinawin muna natin itong magisterium kasi ang pagkakaalam ko, sila po ay Katoliko
dala yung pangalang Katoliko, the question is hindi nila tanggap ang ating magisterium. Pag hindi nila tanggap ang ating magisterium, ibig sabihin, you are not real Catholic, you are erehis. Yan, simple lang. The term erehis kasi ayaw nyo tanggapin ang magisterium. Pangalawa, bakit hindi nyo tinatanggap ang Vatican II? Pag hindi nyo tanggap ang Vatican II, then how comes nga Katoliko kayo? Ha? Nakakasira ka na ng Katoliko eh. Nakakasira ka na ng mga maraming Katoliko. Biruin mo nga naman, may nag-report sa akin, Brad, na pag may misa daw na halimbawa English or Visayan, wag na lang daw mag-attend, mari mag-rosaryo na lang daw. Oh, no. Ano yan? Tinuro ba ng ating simbahan na pag may Bisaya ka na misa, may sarili kang yung in-short na bus order na misa, wag kang mag-attend, mag-rosaryo ka. Mismo nga ikaw, pag may kasalanan kang mortal, pwede kang mag-attend ng banal na misa pero wag kang mag-communion. Hindi naman sinabi sa simbahan na wag ka nang mag-attend ng misa dahil may kasalanan kang mortal. Even nga yung mga yung mga kasal sa US, civil marriage, ika nga in short. Yung mga civil marriage, hindi tinuro ng simbahan Katolika na dyan na lang kayo sa bahay, wag na lang kayo mag-attend. Total, may mortal naman kayo. Pwede kayong mag-attend, pero wag lang kayong mag-Holy Communion, ano? So, para masitol natin yan, dapat magkuhan kayo. Magpakasal na kayo, lalong sa madaling panahon. Yung may mga mortal sin, simple lang. You have to go to our priest to confess, no? Mayroon tayong confession. Now, ito ay isang binansagan na itong Little Pope dahil iba na pananampalataya dito, ano? Yan nga yung sinabi ko sa inyo, kapag mayroon na kayong sariling magisterium, ay payo ko na lang sa'yo. Magtayo ka na lang sarili mo sikta. Oh, no! Ito, made in the Philippines, okay yan. Straight to the point. Made in the Philippines, okay yan. So, in magisterium, mayroon tayong tatlong uri ng magisterium. Una, itong tinatawag nating ordinary magisterium. Pangalawa, itong tinatawag nating conciliar magisterium. At itong pontifical magisterium. Kapag sinasabi po nating ordinary magisterium, ito po yung mga kung saan yung Vatican ay tawag nito, no, yung mga Santo Papa po natin nagtitipon when the bishop of the church turuan yung simbahan, yung pinaka-basis na doktrina. Ito po yung mga basic teach the basic Catholic faith, di ba? When we talk about ordinary magisterium, it is when the bishop of the church teach what the church has always taught, yung mga basic catechism, mga basic Catholic faith. Halimbawa, bakit tayo nagsa-sign of the cross, bakit tayo may mga ribulto, bakit tayo may mga ganito. Ayan yung mga tawag nito yung ordinary magisterium. Second, itong yung pangatlo is hindi na lang natin bigyang pansin itong dalawa, itong conciliar yung ordinary magisterium at saka itong pontifical magisterium. Kasi yung pontifical magisterium pangatlo, ito yung Santo Papa, the infallible statement o yung gawing Santo Papa na i-refer niya sa mga obispo, mag-consult siya sa obispo. Halimbawa, vaccination. Kamusta dyan sa inyong lugar? Pwede ba lahat ng mga tao parokyano mo obligado ba sila magpabaksin with regards about viruses ngayon? Pag sinabi ng obispo ay His Holiness Pope, yung ganun. No, bawal dito mag-mandatory kasi may mga iba naman na hindi sila komportable at saka may mga defecto po sa kanilang katawan regards about vaccination. So, okay yan. Sabi ng Santo Papa, walang problema. Di ba yung vaccination, hindi naman pinupursige yun? Hindi pinupursige yung vaccination kasi hindi naman inline sa magisterium. Yan po yung hindi naman inline yan sa katuruan na simbahan na dapat talagang sundin. Porkit Santo Papa ka ay
wala ka ng karapatang maguto. No, itong sabihin na lang natin na talagang meron tayong ano, yung nga yung Pontifical Magisterium, yung kumonsulta siya sa obispo. Ngayon, itong pangalawa, dito sila na tutol talaga sila dito, yung Conciliar Magisterium. Ano po itong Conciliar Magisterium? Ang Conciliar Magisterium po, ito po yung disinvolved na yung mga obispo, nagtitipon lahat ng mga obispo ha. All the bishop of the church being called together to form a council to discuss an tawag nito, an issue o church teaching and issues. Kaya nung naheld itong discuss noong 1960s, doon na form itong ang tawag nito Vatican II. Di ba? Vatican II. So ano dito? Ano yung pinag-uusapan nila sa konsilyong yaon? Ang pinag-uusapan po nila sa konsilyong yaon, ito po yung mga changes at teaching, that the changes of the church teaching and practices. Kasali na po including the Mass na being celebrated into our own vernacular language, tongue. Hindi na po tayo maglalatin. Anong dahilan? Sa papanong dahilan yan? Sa papanong dahilan, kaya nga iniba. May mga reason out. So, yan yung pag-uusapan natin. Hindi porket, di ba? Ang babaw talaga ng rason ng mga supporters ni yung sino ba'y pander ng, di ko nga alam kung nagiging santo na yung founder nila kasi ini-excommunicate po yan ng simbahan. Yung apat na obispo na inordinahan di umano niya, yung nilip up na po yung tawag nito, excommunication letter, kumbaga ika nga, patay na po yung founder nila. So paano yan? Nagiging irihi pa rin sila. Anyway, sandali lang, magbasa tayo ng mga komento. Daga na sa di mong gituuhan, magtagalog ka muna. Good morning, bro. Di Cebu, di nakasulod rin if dili pa baksin na. Dili nakakasulod sa if so may si Brad Adolfo Gabato Villacura, may kwan yan. May tawag nito, meron na pala silang na dapat kailangan ng magpabaksin para tawag nito, magkapasok ka sa trabaho. Ganon din dyan dito. Ganon din dyan dito. Pag wala kang trabaho, i-risk ka talaga. Wala ka talagang in short, lay-off ka talaga sa trabaho. Yung vaccination. Okay. So, ito So, yan yung lilinawin natin yung kung sa demonyo bagay, yung mga ganun. So, itong Novus Ordo Missae, dito po ito, yung Novus Ordo, ito po yung bunga ng Vatican II. Kasi ang simbahan, ilang beses ko na itong inulit sa inyo. Yung simbahan po, hindi po tayo stagnant. Hindi naman ang simbahan na hanggang dito lang pagkatapos wala na. 'Di ba? Hindi ganoon ang simbahan. Ang simbahan po, malaki pong pananaw in the future. So, halimbawa, ito, maraming beses na natin itong Good morning, bro. God bless you and your family. Halimbawa, itong Novus Ordo, bakit, Brad, baka may nagtanong, ano bang purpose ng Vatican II? Bakit ito kinikreate ng simbahan? Na may Vatican I naman. Sa Vatican I, iba yung mga pamamahala ng simbahan. Sa Vatican II, yun nga yung sinabi ko sa inyo, mayroon na mga teaching, na may mga iniba na. Ito, basahin natin itong The New Book Knowledge Encyclopedia. Hindi naman niya ito matatanggi dahil ginamit niya ito Ito pagpasensyahan na. Wala tayo medyo maraming dokumento sa simbahan na hinawakan natin.
Pero ito na lang muna, no? O ito, basahin natin tong yung ano yung Batikan. Sa kasaysayan muna tayo. Basahin natin ito. Yung Batikan to. Kung ano yung sinabi dito sa ating kasaysayan. Kasi mostly po kasi sa sa mga alipuris nila, ewan ko, bakit dala ninyo ang term Katoliko na hindi kayo naniniwala sa Batikan II at yung banal na misa natin ay iniitsapuira nyo. Ano bang nangyari sa inyo? Straight to the point. Ito, sa pahina 299, Belief and Practice of the Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church, tingnan natin ito faith based on sacred scripture, tradition, and teaching, authority, magisterium of the church. The Ten Commandments given by God to Moses and set forth in the Old Testament are binding on all Roman Catholics. Diba? Nakabase talaga tayo sa tinatawag natin na magisterium. Sacred yung mga authorization sa simbahan. Maya-maya, tingnan natin yung mga authorization. Ayun. Tignan natin itong Batikan II. Mayroong nakasulat dito sa yung about sa Batikan II. Kung ano yung payag sa tinatawag nito. Yung Batikan II. Tignan natin ito. Yung banggit mismo sa kasaysayan. Patungkol itong sa tawag nito. Vatican Council. Ito. Sa pahina 298. Ito yung banggit, Tingnan nyo. Watching from General Santos City. Ayan, The purpose of the Second Vatican Council was to bring about a spiritual renewal of the church and to work for unity among Christians. The Pope also described its purpose as bringing the form of the Christian message up to date to meet the needs of modern man. Pope John opened a new age in the history of the church. Alam ba siguro nitong meet the needs of modern man. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, straight to the point. Yung simbahan, hindi tayo stagnant. Tinignan natin yung future ng mga tao. Halimbawa, ang Latin Brad, balido ba yung tinatawag nating traditional Latin Mass? Or ika nga TLM? Yes. Balido yan. Both are valid. Diba? Both are valid. Hindi naman sinabi ng simbahan, wala na yan. Both are valid. Kasi po, yung Novus Ordo, si Pope John Paul VI, in 1969, siya po yung promulgated niyan. Galing sa traditional Latin Mass. Promulgated ni Pope Pius V in 1570. So, mismo ang Santo Papa. Mismo po ang Santo Papa. Ngayon, itong tawag nito, si Pope Benedict XVI, nag-classify diyan kina-classify niya into two forms. Yung mga desire po sa Batikan, desire po na simbahan. So, ibig sabihin, pag desire ng simbahan, tiningnan sa simbahan kung ano yung future ng mga tao. That's why, imbes na mag-Latin tayo, we can celebrate the Holy Mass through our own vernacular languages. Hindi sinabi na mali na kaagad ang simbahan. Sinabi pa niya sa kanyang payag, wala di umanong simbahan, yung Santo Papa, wala di umanong authorization na ibahin ito. Ang banal na misa po, ang defide lang po sa dugmang yaon is yung consecration, yung transubstantiation.
Hindi po pwedeng maiba yan kahit kailan. Never po yan ma-change. The rest po sa liturgy, pwede pong i-change yan. Dahil pwede naman nating i-improve. Meron tayong pwedeng, sabihin na lang natin, hindi binawasan, ini-improve lang. Kung sa ibang term, merong ini-improve. Kasi yung banal na misa, hindi po yan dogmatic na hindi na talaga maiiba. Maliban na lang doon sa consecration, doon sa transubstantiation. Pwede ang Santo Papa, sabihin na lang natin, kasi meron, di ba? Yung banal na misa, hindi inutos ni Kristo na kailangan talagang Latin ang gamitin nyo. Walang ganon, pre. Yung ginamit nga ni Kristo, Aramaic, di ba? Yung lingwahe niya. Ay, may utos ba ang ating Panginoong Jesucristo na maglatin kayo? Pangalawa, itong ating liturgy. Kasi nag-aaral din kami ng liturgy noon. When I was sa seminarya, meron kami subject noon. Itong liturgy na ito, hindi ito yung una, magsa-sign of the cross ka. Pangalawa, ito yung mga una mong hakbang na gagawin. Tapos before mag-Holy Communion, mayroon pang first reading. Pagkatapos, mayroon pang not change, bro. Bisaya version dapat sa gabi. Kasi wala tayong live kagabi regards about sa Tagalog version kasi mayroon sana debate na udlot kasi yung kalaban di pa niya ready. So, mamaya na lang gabi yung debate namin. So, pag wala tayong live sa Tagalog gabi, pag bukas ng umaga, atin itong i-live. Mag-live tayo, Tagalog gamitin natin. Anyway, kahit anong oras, pwede tayo sa Bisaya, sige. Walang problema, baka mamaya mag-live ako sa Bisayan translation. So, walang, di ba, yung liturgy of the word, yung mga, tawag nito, yung, ano ba ito sa, yung sequence po, yung sequence ng misa, hindi naman sinabi ni Kristo na ganito dapat dapat mayroon tayong first reading, and then mayroon tayong psalm, di ba? Pagkatapos second reading, pagkatapos ng second reading, mag-awit kayo ng hallelujah, pagkatapos ng hallelujah, tumayo ang lahat dahil mayroon tayong gospel reading na basahin sa mga pari. Hindi naman tinuro ng ating Panginoong Jesucristo yon. Walang oral manual si Kristo, ganon ang sabihin nyo, ganon ang gawin nyo. That is development of the church sa pamamagitan ng ating Santo Papa. Kung ikaw po hindi naniniwala ng deklarasyon ng Santo Papa, kasi sabi niya, walang authorization ng Santo Papa. Saan ninyo mababasa yan? Na Santo Papa, kuha nyo ng authorization. Ano yung sinabi doon sa Biblia? Iba yung Eastern Orthodox kasi hindi yon sila fully communion sa Roman Catholic Church. Hindi naman reformasyon ang Katoliko, Roman Catholic Church. Alam ba ninyo itong si Martin Luther? Lumabas siya sa Katoliko dahil sa ibang rason. Ang rason din is kailangan talaga niyang ireforma ang simbahan. Nareforma ba yung simbahan? Wala. Nareforma ba yung simbahan? Siya yung nareforma dahil hanggang ngayon yung mga protestante maraming straight to the point. Siya yung nareforma dahil ang protestante maraming branches. Diba? Yung may mga Episcopalian, Methodist, Baptist, Alliance, Sabadista. Yung Sabadista nga marami na kayong branches din. I think 18 siguro. Mga upshot na laging kayo nagtitirahan. Pari-pariho lang naman kayo sa Sabado yung pahinga nyo. Bawa naman kayo sarili nyo. Straight to the point. So, wala. Yung authorization ng Santo Papa, hindi mawawala yun. Diba? Sinabi ni Kristo,
And you are Peter, upon this rock I will build my church. Itayo ko ang aking simbahan. At kamatayan, hindi makagiba nito. Ito, basahin natin tong yung Bibliang Katoliko. Ito, maghanap tayo ng Bibliang Katoliko regarding about the authorization of Saint Peter. Ito, basahin natin ito, Daddy Kids Bible. Ayan, yung authorization sa simbahan ni Saint Matthew chapter 16 verse 18. Itignan natin to. Verse 18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades shall not prevail against it. 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound on heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Wala di umanong ibang ordinaryong taong binigyan ng susi sa kaharian ng langit. Ano po itong susi na ito? Itong Amplified Bible na salin ng Protestante. Tignan natin. Itong Biblia salin ng Protestante na the Amplified Bible. Mayroon kasing open and close parenthesis na kalagay at binanggit ito ay ganito. I will give you the keys, open and close parenthesis, authority of the kingdom of heaven. So, authorization. Whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declare lawful on earth will have already been lost in heaven. So ngayon, di ba nagdeklara ang ating Santo Papa ganito gawin? But you have to follow. Kasi kapag hindi tayo nag-follow ng ating Santo Papa, din anong klaseng tao ka kung hindi ka nag-follow ng ating Santo Papa? Straight to the point. Ikaw po taga-ibang planeta siguro, hindi ka na Katoliko. Oh no! Ha? Ibang planeta na ito, mga taong hindi nag-follow sa ating Santo Papa, kaya nga, they have no fully communion with regards about Roman Catholic Church. Dahil may mga rito po sila, halimbawa, itong Novus Ordo, hindi nila katanggap-tanggap. At sino ba tayo na hindi natin tanggapin itong Novus Ordo? Mismo nga ang Diyos, nakinig sa deklarasyon ng simbahan, tayo pa kayo mga membro lang. Straight to the point. Ha? Sinabi ba mayroon bang opisyal doktrina na simbahang Katolika na bawal po ang misa sa sarili nating lingwahe, yung ginamit natin sariling lingwahe. Dahil di nila tanggap ang pagbabago kasi hindi sila gusto na may pagbabago dahil para din sa kanila may pagluluma. Oh no! Hindi nila tanggap yung simbahan. Kaya sa anong paraan kayo tinawag kayong Katoliko? Magisterium. Initsapuira nyo. Ano? Straight to the point. Magbasa tayo ng Vatican II. Libro, Vatican II. Basahin natin. Patungkol ito sa ano ba ito? Yung General, chapter 1 General Principle of the Restoration and Promotion of the Sacred Liturgy. Yan. Sa pahina 12. Regulation of the Sacred Liturgy depends solely on the authority of the Church, that is on the Apostolic See, and as always may determine on the Bishop. Alam niya siguro ito. Imposible, di niya alam. In virtue of power conferred by the law or the regulation of the liturgy within certain defined limits belong also to various kinds of competent territorial bodies of bishop legitimately established. Number 3, therefore no other person, even if he is a priest, may add, remove or change anything liturgy on his own authority. Kung pare ka. Pero Santo Papa, walang problema dahil mayroon namang
Sabi niya, ano ba sa Tagalog yung gubot? Bakit gubot yung kwan? Pakitagalog. Kayo, hindi ba? Hindi ba kayo, nagkaisa ba kayo? Lahat ng mga Adventista, kayo nag-aaway. Ewan ko. 'Di ba may mga Sabadista, yung Sabadista nga nagamo ng debate sa akin, patunayan niya yung relihiyon ay hindi makapagligtas sa atin kasi si Kristo lang. May pumasok namang Sabadista, sinabi niya mali. Dahil ang relihiyon makapagligtas. O saan ba paniniwalaan namin dito? Mismo kayo, doktrina niyo, kayo alam. Hindi kayo nagkaisa sa doktrina niyo. Straight to the point. So, paano naman tayo pumasok sa kanyang live? Ako, alam nyo, hindi ako nagkakainteresado sa mga live ng mga, wala tayong mapala nun. Basta yun na. Ang tawag nito, yun yung banat natin dun sa may mga hindi naniniwala. Hindi ko naman sinasabing siya. Wala naman tayong binanggit na pangalan dito. Di ba? Pero ito nga kasi, tandaan natin to, kung sasabihin natin na galing demonyo ay sa demonyo, ano po ang masasabi nila dito na bakit itong Holy Mass, the Novus Ordo Missae, may mga Eucharistic miracle? Kung sa demonyo ka, dapat walang ganon. Dahil in the first place, yung demonyo, hindi pala alam nitong Sabadista nag-comment. Sabi niya, gubot daw kayo ang RCC. Sa Tagalog, ano ba sa Tagalog yung gubot? Di mo ba alam? Tagalogin mo yung gubot para magkaintindihan tayo. Kasi gubot is sa ibang termino sa Tagalog yan. Ako na magturo sa iyo. Gulo yan. Gahanap ka ng gulo. Yung mga nangita ka gubot o nangita gubot, gulo. Ayan ganun. Iya pila kabahin. Sino ba ito? Wag kang magano. Hindi ko na lang babasahin yung mga komento mo. Dahil in the first place, fake account ka naman. Wala kang mukha, yung pangalan mo wala rin. Piki yung pangalan mo. So sino ba naman tayo para magiging itsapuiran natin yung Santo Papa, no? So kaya nga in the first place sinabi ko, the church is not being stagnant. Hindi tayo stagnant dito, pre. Tinignan din ng simbahan kasi meron tayong changes, pagbabago sa ating liturhiya. Di ba, halimbawa, yung liturhiya po ng banal na misa, unang-una, ay yun lang yung tawag nito, yung Last Supper, yun lang pinakasintro sa misa talaga. Yung pinakauna yun na misa. Hindi naman sinabi ni Kristo una natin, meron tayong meron tayong dapat magbasa tayo ng first reading, Salmo, second reading, may gospel. Hindi naman sinabi. Dinagdag yan ng simbahan. Doon sa liturgy of sa ating misa, dinagdag na yan. Sinong nagdagdag nun? Di ba, Santo Papa? Di ba? Hindi naman sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, before the Holy Communion, magkaroon muna tayo ng Ama namin. Idasal muna natin yung Ama namin. Meron ba? Sinabi man ni Kristo na before the consecration, kailangan mag-awit muna tayo ng ganito. Santo, Santo, Santos nga Ginoo. Straight to the point. Sinabi ba? May ganun ba? Di ba? Wala naman tayong mababasa sa doktrina sa simbahan yung sinabi nila na hindi valid. Valid yan. Both are valid. Kasi ang simbahan, di ba? Di naman tayo stagnant. No? So, alangan naman kasi, maglatin ka doon sa mga taong bukid na wala man lang pinag-aralan, na halos hindi nga marunong mag-logout ng Facebook. Oh, no! Maglatin ka ba doon? May mga, kahit yung may mga pinag-aralan na, hirap pa ngang maintindihan yung Latin. Straight to the point. Dahil in the first place, hindi sila nag-aral ng salitang Latin.
So ang ginawa sa simbahan para ma-perform natin yan ng husto, para maintindihan ng husto sa mga parokyano, do sa mga membro, kumbaga ika nga, yun na. Ginawa itong, the church is simplified, ginawang simple. Ay, itong ibang mga taga, hindi ko nga alam, ibang lahi siguro. Straight to the point. Kaya nga masasabi ng ating kaparian siguro, wala daw siyang problema sa validity. Sa validity, wala naman pala siyang problema. Rito daw nagamit. Kasi, bakit nyo kine-question yung rito? Demonyo bang gumawa ng rito para questionin natin? Sino ba tayo para questionin yung Santo Papa? Sinabi nila, Brad, si ano? Sinabi ni Mother Mary, doon sa ano? Anong pakialam ko? Private revelation yan. Wala akong pakialam sa private revelation dahil unang-una, madalas po kasi dati hindi pa ako nag-aaral ng pananampalatayang Katoliko, yung hilaw pa ika nga in short. Madalas po akong naniniwala kagad sa mga private revelation. At ginawa ko itong totoong parang ito na, okay na. Tandaan natin ano bang sinabi ng ating simbahan with regards about private revelation. Kasi yung mostly yung ginamit nila mga private revelation. Tignan natin to. Yung tawag nito, yung private revelation. Ayan Paina 30. Paragraph 67. Ano yung sinabi dito? Yan Throughout the ages, there have been so-called private revelation. Binanggit Catechism of the Catholic Church to. Some of which have been recognized by the authority of the church. Kaya nga nagiging divine revelation na. Dahil inapprove po ng simbahan. Hindi basta, hindi basta-basta ito simbahan mag-aprobar. Mamaya siguro mag-live tayo ng Bisaya mga anong oras? Yung sa relo ko. Ang oras natin ngayon. Bakit nagiging advance itong relo natin dito? 39 minutes after 7 o'clock in the morning. Okay. Straight to the point. So, kaya nga nagiging divine. Ito. Tuloy natin yung basa. They do not belong. Ano ba itong they do not belong? Yung mga private revelation. They do not belong, however, to the deposit of faith. Hindi yan ang batayan natin sa ating pananampalataya. Dahil ang simbahan po, nagdideklara na they do not belong to the deposit of faith. Kaya bakit natin pinaporsige na ang private revelation ay tama? Pwedeng magiging hindi, pwedeng magiging tama. Ang hindi po batayan yan sa ating pananampalataya na porkit ikaw nagpapakita sa iyo ang mahal na birin at sinabi ganito, hindi po basta-basta ang simbahan na maniniwala kagad. Nagkapangapi ka na ba? Magtimpla ka. Dahil mangapi tayo. Alam ba ninyo ito? Yung mga alipuris niya, sa mga SSPX, yung private revelation. Kung gusto mo palang magiging Santo Papa, little pop, kumbaga ika nga, kasi may na siya, may ibang revelasyon na ito. Mayroon na itong sariling magisterium na hindi naman lahat Katoliko, pero naalarma po ang Katoliko. Ibang Katoliko na alarma po. Ibig sabihin, good morning kaya John Boy Bagsak Iyas. Pag-uusapan natin itong relihiyon niya mamaya, mga alas siguro, mga 9 p.m. to 11 p.m. yung ganun. Yung tatag ni Gregorio Aglipay na simbahan na kiniklaim lang sila daw. Straight to the point. Yung kiniklaim nilang sila daw ang tunay na tatag. Hindi, mali ko yun. Sige, mamaya na lang yan
Ang manimbahay, hindi nakakaintindi sa misa. Kasi po, talagang hindi nila maintindihan Latin. Mayroon namang little pop. Little pop talaga yung ano yan. Mayroon namang yung Latin kasi, yung traditional Latin Mass, hindi naman, the church is not condemned na talagang wala na to ha. Pag hindi kayo magsiselebrate ng Novus Ordo, wag na lang yung Latin kasi yung Latin wala na. Hindi naman sinabi ng simbahan. 'Di ba ang 'di ba may binasa siya na na doktrina di yung librong simbahan na preserve. The Latin Mass is preserved. Totoo naman yun, nagiging preserve yun dahil pag may gusto sa Latin Mass, pwede tayo. Kami nga, naka-experience nga ako ng Latin Mass. O Latin yung ginamit ni Father dati sa seminaryo pa kami. Ha? O hirap talaga intindihan yung Dominus Nobiscum. Oh. Mag-response din kami, may manual kami doon. Et cum et spiritu to, yung nalimutan ko na. Orimos. Paano ba naman kasi malalaman ng mga hindi nga marunong magano? Bro, wala man may nag-claim kay nag-stand ko kay balik. Huwag mong gamitin yung freedom of religion. Kasi ang freedom of religion, hindi po yan pasado sa magandang umaga kay Brother Eddie Gira. Hindi po yan pasado sa simbahan. Mismo si San Pablo. Paano nagiging freedom of religion yung sinabi ni St. Paul doon sa sa Acts, sa gawa, sa Galasan 5:1. Na mismong siya nga ay nagsabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 na bawal po tayong makihalubilo doon sa mga ibang mga hindi natin kapananampalataya. Bakit bro nagkaganon? Di ba pwede isa na lang? Dati kasi hindi na tayo ignorante sa mga mayroon talagang mga surambaw. Mayroon na talagang yung mga ibang planeta, normal yan. In terms of magisterium, nagkaisa tayo. Wala namang problema. Tayong pure Katoliko, nagkaisa tayo sa magisterium. Pero yung ibang mga miyembro ng Katolikong sinaniba na di ko alam kung anong klaseng demonyo, magkaroon na sila ng sarili nilang magisterium. Halimbawa yung Cebu, CFD Cebu, hindi ko naman sinabi lahat yung issue nilang God died. May sarili na silang interpretasyon. Hindi na sila nakinig sa Bro, kay mga irihis na sila. Sino ba ito? Si Porote Smith Carr. Ang masasabi ko lang sa kanila, totoo naman yung sinabi mo. Irihi yun. Kapag ikaw po ay hindi naniniwala sa deklarasyon ng Santo Papa, irihi ka. In terms of faith and moral, if you are not obey the Pope, the authorization of Pope, yung utos ng Santo Papa with regards about sa simbahan, faith and moral, kasi diyan po sila hindi magkakamali. Ano ba pinaglalaban ng mga SSPX bro? Ang pinaglalaban nila, mali yung Novus Ordo natin, yung talagang Misang Latin, ang gusto nila. Mayroon naman yan sa simbahan. Hindi naman, ang simbahan, hindi naman tinanggal yan. Sino ba nagsabi? Both are valid nga. Kasi ang ginawa po kasi sa bago lang natin binasa yung Vatican II. Ito. Basahin natin ulit ito. Yung kasaysayan pa rin. Sige. Para alam na itong mga viewers natin. Vatican II. Ano ba purpose ng Vatican II? What is the purpose of the Vatican II? Why the Vatican II exists? Ito. Vatican Council.
dos. Ang ginamit natin ni storybook. Oh. Yan o. Huwag mong sabihin, nagkamali itong storybook. Hindi naman siguro taga-ibang sikta to para sabihin bias wrong storybook. Dahil sila mismo, gumamit yan ng storybook. Proud pa nga eh. O yan o. The purpose of the Second Vatican Council was to bring about an spiritual renewal of the church and to work for unity among Christian. Yun nga lang, hindi kayo nag-cooperate. Wala kayong unity. Dahil kayo mismo hindi naniniwala sa Vatican. Paano yan? Kung hindi nyo sinunod ang simbahan with regards about unity, magkaroon kayo ng ibang mundo, magkaroon kayo ng ibang planeta, you're not a true Catholic. O tama yung nag-comment natin dito, irihi kayo. Irihi yung mga ano. Tuloy natin yung basa. The Pope also described its purpose. Ano yung purpose? As bring the form of the Christian message up to date to meet the needs of modern man. To meet the needs of modern man. Ano po itong modern man? Tayo, ngayon. That's why, kung pagbabatayan natin yung magisterium, doon yan nangyayari sa conciliar magisterium. With regards about conciliar magisterium, it is involved all the bishop of the church being called together to form a council to discuss church teaching and issue. Straight to the point. That's why the most recent council was held in the 1960s. Ano po ito? Ito yung when the Second Vatican Council took place. So ano yung pinag-uusapan na, including na po yung mga major changes of the church teaching, yung mga practices. Diba dati ganun, kailangan kang lumuhod sa harap. Ngayon may ano na, may changes na. Dahil paano naman yung hindi nakakaluhod, yung may wheelchair na. Dati, kailangan sa bibig mo tanggapin yung katawan ni Kristo, ngayon, ina-allowed na ng simbahan. Pwede na magkamay. Alam nyo ba kung bakit? Dahil dinidipinsahan din natin yung may mga sakit, diba? The church made easier. Ito yung pinaka-purpose talaga sa simbahan. Kasi kapag hindi, may sarili ka ng magisterium, ayaw mo nang maniniwala sa magisterium, ay wala. Anong itawag namin sa inyo? Ibang planeta. Di magsama-sama na lang kayo sa Seventh Adventist. Magsama-sama na lang kayo dun sa mga iglesia ni King Kong. Straight to the point. Magsama-sama na lang kayo. Nako naman, oo. So, ayun nga. Sino ba itong nag-comment sa atin? Si Intel August Parukan. Magandang gabi po. Magandang umaga. Bagsaak yes wants to join you video. Sino ba ito si ano? Yung may join. Mamaya ka na lang sa Tagalog section, sa Bisayan section natin kasi mostly hindi ka nakakaunawa siguro, hindi ka komportable sa sa Tagalog. Hindi ka komportable magsalita ng Tagalog, sayang naman. Pag Tagalog section tayo. Kasi may mga kapatid natin sa ibang mga sikta o lalong-lalo na do sa kapatid nating hindi nagkakaunawa ng Bisaya. Kaya tinagalog ko na lang. Kung gusto mo, pasok ka sa live ko mamaya sa Bisaya Huwag na muna dito kasi yun na, may magiging useless yung issue natin dito kapag ikaw ay nagbibisaya at paano yan? May mga followers tayo dito na Si Brother Jeser Gabutiro
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa iyo, sir. Saan ka na bang banda pinadpad sa Panginoon, sir? Straight to the point. Yan nga yung pakiusap ko sa iyo. Dati yung lasaw tayo. Dahil itong si Ma'am Butik naman, imbes na patatagalogin ko, hindi ba marunong magtagalog siguro? Magtagalog lang ng konti, pagkatapos balik na rin sa Bisayan. So, wala, halo-halo na yung natin. Pag Tagalog, Tagalog. Pag Bisaya, Bisaya tayo. Ito na. So, ayan, mag-ingat tayo sa mga tao na sariling opinion, mga tinawag nito, lalo-lalo na yung ibang mga sekta na nagdala ng mga sariling opinion. Kasi tayong mga membro ng simbahan, we have to obey our Pope. Sayang naman, ano ba binanggit to sa Biblia with regards about sa mga ganong issue? Tingnan natin to Biblia. Yung ayan, basahin natin yung Biblia. Kasi, 'di ba? Hindi lang sa magisterium tayo kumapit, Biblia rin, kapit din tayo. Kasi gawa po ito ng simbahan eh. Kailangan naman kasi tsapuiran natin ito Biblia. So, ano ba banggit sa Biblia ito? Sa sulat sa Hebrew chapter 13 verse 17. Ito yung tingnan natin, basahin natin to. 13:17. Ayan Pasakop kayo at sumusunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila ay mamiminghati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ito yung resulta kung bakit ini-excommunicate itong founder nila dahil hindi po naniniwala at hindi sumasangguni sa Santo Papa. May sarili siyang opinion, nag-ordina na hindi nagpaalam sa Holy See. Ano nangyari? 'Di ba? Ini-excommunicate. So hindi makakatulong. Dapat kung ano yung gagawin natin, sumasangguni tayo sa ating mga kaparian o yung kaparian sumasangguni sa obispo at yung obispo naman sumasangguni do sa Santo Papa kasi ang Santo Papa po ang may hawak ng authorization in terms of the universal church. Fake news man ka, bro. Anong fake news? Sino bang nagsabi sa'yo fake news? Yung simbahan mo, fake. Kaya kung ako sa'yo, lipat ka na sa Katoliko. Kahit nga i-google mo pa, yung founder nyo talagang si Aglipay lang. Yung founder nyo si Aglipay lang. Kung mo nga larawan na naman. Yung pinag-uusapan ko dito is all about Holy Mass na simbahang Katolika. Kung ito ba kayo sa demonyo o hindi. O ito, ilarawan ng isyo mo. Pasok ka mamaya sa live ko. Pag-uusapan natin yung imahe mo. Dahil yan lang naman yung napasok sa utak nyo. Revoltology. Tapos na siguro yung eleksyon ng barangay. Yan pa yung isyo nyo. Straight to the point. Tama bro. Palo talaga tayo ato Santo Papa. Hindi sa tunay na hindi ka tunay na Katoliko kung gumagawa ka ng sariling interpretasyon. Yan na nga nang hirap sa kanila, may sarili na silang mundo. Kung initsapuiran yung Novus Ordo, sino ba kayo? Mismo nga yung Santo Papa natin, sila pong nagdideklara ng ganon. Aprobado nga yan sa Santo Papa. With if the Pope approves that, wala na tayong magawa. Panloko og tao. Anong panloko? Saan ba ako nanloko ng tao? Kayo nanloko ng tao. Kung ano-ano nilang inakit nyo ng mga Katoliko para mapupunta sa inyo. Kung hindi bigas latang karne. Straight to the point. Huwag nyo kaming gaguhin. Dahil ang simbahang Katoliko, hindi nyo magagago kung mayroon man yung mga taong hilaw. Hindi nyo kami magagago, mga born again. Yung binanggit mo, na born again, hindi kayo yan. The true born again is the Catholic Church because of we have a valid baptism. Kayo,
Saan ba mababasa sa Biblia na yung mga pastor sa ibang sikta may authorization na magbinyag? Saan? Straight to the point. Dapat alam mo. Caption natin dyan, it's all about Novus Ordo, kung sa demonyo ba hindi. Wag kang comment dito ng imahe. Ibang issue yun. Hindi ba kayo nakamove on sa imahe? Si Banyo, walang imahe. Hindi ko nga alam kung budiga ba yun na kasi ano. Maya na lang fax mo. Freedom of religion. Di mo nga alam kung saan sa batas sa ating Pilipinas ang freedom of religion. Pagkatapos may freedom of religion ka pa. Straight to the point. Og pagjon simbahan. Mamaya na yung issue. Yan na lang pag-uusapan yung comment ko. So dapat natin tandaan yan. The church is not being hindi naman stagnant yung simbahan. Kaya nga, ginawang easy, di ba? Meet the needs of the people according to the history book. That's why kung ano yung kailangan ng mga tao, yung simbahan tumugon din. Kailangan naman kasi doon sa Africa. Halimbawa, sa Africa, sa tingin nyo ba yung mga Afrikano marunong intindi ng Latin? Marunong mag-perform ng Latin yan? Hindi. Kaya nga yung simbahan, ginawang mas easy. Kumbaga ika nga sa sardinas, kung dati nahihirapan kang mag-open, ngayon may easy to open na yung sardinas. Ganyan. Paano nyo nasabi na ito'y sa demonyo? Paano nyo ba nasabi na ito po'y sa demonyo? Meron bang official teaching ng simbahan katolika na yung Novus Ordo is galing po sa demonyo? Ilang beses na mayroong nagkaroong Holy Eucharistic miracle doon sa Novus Ordo? Ilang beses na? Di ba? Marami. Paano nyo ma-explain yan? Sa demonyo ba yan? Kaya ba yung gawin ng demonyo? Sinabi pa ng ibang mga ngaral na siguro, normal kasi yung pare, valid. Kung valid yung pare, valid yung misa. Kapag hindi valid yung misa, hindi valid yung pare. Ganun lang kasimple, Col. Oh, no! Straight to the point. Ano ba naman? Sige. Diba? Sa tatlong magisterium, ang hindi nila tanggap itong tinatawag na yung conciliar magisterium. So kapag hindi nyo tanggap ang buong magisterium, then doon na lang kayo manirahan sa Pluto. Oh no! Straight to the point. Doon na lang kayo manirahan sa Pluto. Sino ba naman tayo para hindi maniniwala sa Santo Papa? Katoliko ka, we have to obey the Pope. Kasi kapag hindi ka naniniwala na Santo Papa, you are Catholic, nothing. Useless ka. May sarili pang pabasa-basa nitong mga sus nako. Ako hindi naman kumpleto ang dokumento ko with regards about sa simbahan. Hindi ko nga nabasa lahat ng mga dokumento ng simbahan. Pero in terms of ganyang klaseng usapin, hindi ko naman sinabi sa inyo mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Click the notification bell para updated ka sa mga ganitong klaseng usapin. May mga ganong advertisement sa YouTube channel. Antichrist man na si Santo Papa ninyo. Sino nagsabi? Sino nagsabi na yung Santo Papa namin Antichrist? Do you have an evidence? You have, can you cite the evidence about regarding Santo Papa? Maglatag ka ng ebidensya. Huwag kang, naman, oo. Maglatag ka ng ebidensya mo na yung Santo Papa ay Antichrist. You know what is Antichrist means? Ilaraman mo bro agad sa Santo Papa. Kasi yan po, ang Santo Papa natin, sila po ang may authorization with regards about teaching of the church. Siyempre, kayo nga, sumusunod pa nga kayo. Sumusunod pa nga kayo
Kaya tinawag nito Vicarious Filii Dei. Hindi naman yung official titulo ng Santo Papa yan, Vicarious Filii Dei. Ano ka ba? Hindi ba alam yun? To the point. Oh. Di ba? Hindi ba alam yun? Ito kasing mga Vatican II, hindi nila ito tanggap. Ang changes ng ating simbahan. Pwede tayong magkaroon ng pagbabago sa ating liturhiya dahil hindi naman dogmatic na defide yan. Ang hindi lang pwedeng mabago sa Santo Papa natin yung consecration, yung transubstantiation, yung pinakasintro ng banal na misa. Bawal po yan ibago. Walang makapagbabago nun dahil mismo si Kristo ang nag-institute, ang gumawa nun. Yung mga Santo Papa na nagdagdag na sa liturhiya, yung mga ama namin, wala yan na dati, di ba? Yung magbasa ka ng sabihin na lang natin na yung salmo, yung second reading, first reading, may gospel. Di ba? Nag-instruct ba si Kristo na ganyan ang proper na liturhiya? Dati, sinabi pa nga sa seminar namin with regards about liturgy of the word, di ba? Sinabi ni Father Warren, nung paring taga sa amin, taga Labason, siya yung nag-lecture sa amin, si expert yun, sa Roma nag-aral yun. Dati po kasi yung liturgy natin, word of, yung sa misa, wala di man proper na dasal. Actual dasal lang paring gawin. Ngayon, mayroon ng proper. Kaya nga, may mga Roman Missal na libro ng ginawa. Diyan na magbabase yung pare kung ano yung sasabihin niya. Dati po kasi actual pa yun. Nagpagkaamahan ng Santo Papa sa kalibutan. Anong klaseng ama binanggit mo? Diba? So, in the first place, hindi nila ma-explain yan. Kung bakit mayroong mga Eucharistic miracle na nangyari sa loob ng simbahang Katolika. Paano nyo ipaliwanag yun? Pagsabihin na lang ninyo, ay, valid kasi yung pare. Therefore, if the priest is valid, then the mass is valid. Ganyan na kasimple yun. Straight to the point. At saan kaya doktrina sa simbahan? Catechism of the Council of Trent? O, saan ba sa Catechism of the Council of Trent na binanggit na yung Novus Ordo Missae is a demonic form of mass? Alam ba ninyo, nasasaktan yung damdamin ko. Sinabi na wag na lang kayong mag-attend ng misa kapag may ganyan kayong na-encounter. Magrosaryo na lang kayo sa bahay nyo. Oh, no! Ano yan? Straight to the point. Ha? Sandilo, nag-declare gani og national. Ay, yung national Sandilo nyo, tapos na yan sa libro nyo. Huwag nyo pag-usapan national Sandilo. Pananakot ninyo yung mga Sabadista doon sa Katoliko. Kagaya din yan sa ibang sekta, Rapture. Saan ba yung national Sandilo ninyo? Saan mo nakuha yung national Sandilo ninyo? Hook by crook. Puhon. Tapos na nga yung eleksyon siguro. Hindi pa yan matutupad yung national Sandilo nyo. Dahil walang national Sandilo. Pananakot yun lang yan. Yung sinabi yung Vicarious Filii Dei, lata na po yan, kumbaga sa Bisayan. Pisat na yan kung sa Tagalog. Dahil mismo si Samuel Bakyuki, siya mismo nag-confirm na mali yung Vicarious Filii Dei na 666. Kayo lang naman yung promote nun eh. Oh, no! Step by step. Kagaya din yan siguro ng touch by touch, you're my Oh, no! So, hindi na lang natin pag-usapan yung national Sandilo mo. Hindi kami takot sa national Sandilo. Dapat siya, matakot ka na lang dahil nagsimula na yung gira ng Israel. Baka ito na po yung pabilo na magkaroon ng World War III dahil yung sigalot do sa China at saka sa Spratly Island, sige pa rin. I don't know kung tapos na ba itong Ukraine at saka Russia. Kapag ito po ay magkaroon ng World War III, lugi ka. Dahil in the first place,
wala ka laban. Kami, mga Reserve Philippine Army, normal, on duty kami noon. Di kawawa ka naman, barilin ka, wala kang kalaban-laban. Mabuti pa kami manigyan na. Diba? O kami, mga Reserve Philippine Army. So, siyempre, kapag lumusad na yung mga malalaking gira talaga, alimbawa, sa Israel, diba? Lahat ng mga Reserve Philippine Army nila, pinakilos na. O, inisyuhan na nila ng baril. O, kasi mandatory po sa kanila doon, 18 years old, mag-undergo ka na ng reserve, mag-duty ka na sa army. Dito, mayroon namang usap-usapan, siguro hindi, bakit hindi natuloy yun? Kasi yung mga NPA nagprotesta. Oh, no! Ayaw nila ng ROTC. ROTC is meant to say Reserve Officer Training Corps. Yeah? Reserve Officer Training Corps. Isang taon yan. Pag graduar mo, hindi yan subject kurso yan. Pag graduar mo, ikaw po ay standby Reserve Philippine Army. May serial number ka na. Kapag kailangan ka na, automatic ka. Kasi ikaw po enlisted personnel sa Philippine Army. Ay, ganyan. Explain na lang bro, lagi naman tayo nag-i-explain. Kung mag-i-explain ka ano yung Roman Catholic Church, simple lang. The Roman Catholic Church for the first 1,000 years, all Christian were member of the Roman Catholic Church. That's according to the history. Ano na kasimple? Sus, nako naman Straight to the point. Hindi naman sinabi na for the first the Christian member yan sa kay Gregorio Aglipay. Okay, oras 8 minutes after 8 o'clock in the morning. Straight to the point. Nya. So vote are valid talaga, di ba? So sino ba naman tayo para itsapuira natin yung magisterium? Hindi tayo, ordinaryo lang po tayong tao. Ordinaryo lang po tayong tao na dapat tayo sumusunod sa ating magisterium. Maunang pasabot Roman Catholic Church, bro. That's according to the history. That's my own that's not my own opinion. Meaning, di ba? Pag sinabi mong yan ba yung ibig sabihin, pasabot? O yan, meaning. Yeah, referring to the meaning, di ba? So, alam nga naman kasi gumagamit ako ng sariling kuro-kuro, sariling interpretasyon, sariling kahulugan, sariling meaning. No, we have to use the standard reference. So, magpapasukin ko itong si Ronald Manos. Sabat ang punta natin dito. Wag na lang. Ito namang isa, mahihirapan tayo dito dahil Bisaya yung tirada niya. So wag na lang. Mamaya na lang yan sa Bisayan na kuha natin sa Bisayan issue. Mamaya na lang yan. Okay. Yan nga yung sinabi ko sa iyo. Straight to the point. At talaga, totoo, mayroon talagang authorization. Hindi natin masasabi na ang Santo Papay walang authorization with regards about that kind of issue. May authorization po ang Santo Papa. Ang hindi lang kayang baguhin, na hindi pwedeng baguhin ng Santo Papa, yung the moment of transubstantiation. Yung gumanon na yung pare, di ba? Send forth, yung sa Bisayan term, ipadala ang imong balaang espiritu, aron pagsantos ni nimong mga gasa, aron mahimo kining lawas og dugo ni Hesukristo. Tapos ang panihap sa samang pagkaagi, mikuha siya sa pan. Ba ganon? Yan ang hindi pwedeng mabago sa banal na misa dahil yan po ang pinakasintro na kung wala yan, walang misang mangyayari. Hindi matatawag na misa. Shoutout bro, watching from General Santos City sa Alexil John Samson Ibanez. Siya, doktrina na simbahan. Sabi niya, di ba, ang sabi ni Saint Catherine of Emirates, may sinabi siya. Di ba, ang sabi dito ni Mother Mary, may sinabi siya sa Mother Mary na aparasyon. Ilang bisis natin yan sinabi po sa atin. Ang official teaching po na simbahan, the private revelation is not. However, the private revelation,
do not belong to the atong basahin natin. O yan yung para mas klaro. Yung pahina 67. Ano sinabi with regards about private revelation? They do not belong, however, to the deposit of faith. Kaya wag niyong sabihin na sinabi nito, si ganyan, sinabi sa kanyang private revelation. Dahil ang private revelation, you cannot force all Catholic members, all Catholic faithful to believe the private revelation fully. Because that is not belong, however, to the deposit of faith. Kahit pa ilang bisis yung sinabi na si Juan nagpapakita sa kanya si Mother Mary, ito yung sabi. Halimbawa, itong nangyari sa Lipa, Batangas, di ba? Private revelation yung papakita daw di umano si Mother Mary. The Vatican statement state that that's not authentic. So pag sinabi sa Vatican na hindi authentic yan, wala tayong magawa. Kahit pa sasabihin ng mga debote, mga deboto, ay, si Juan, ano yan, di ba? Yung nangyari na lang kay Father Winston Cabading, kinasuhan na lang siya. We are one with Father Cabading kasi yung kuan ng Batikan ang sinunod niya. Tama naman. Ang dapat, ang giingon sa Council of Trent nga, wala gitugutan ang ini alteration sa mas. Hindi ko yan unless and until na mabasa ko yan ang buong statement nun. Kasi may mga statement na pag pinuputol din nila, no? Di ba? So pag Santo Papa na po kasi, yung halimbawa, yung may sinabi ang Santo Papa na sino ba itong Santo Papa nagsabi na nasa kopya ko, nasa if you do not celebrate the Latin Tridentine Mass or Tridentine Latin Mass is invalid. Normal kung ang Santo Papa ay magsabi sa kanyang kapanahunan kasi masusunod po natin Santo Papa siya. Pag sinabi ng Santo Papa, pag di kayo magmisa ng Latin, that's invalid. Sa kanya yun. Kasi at that time, wala pang pagbabago yung simbahan. Hindi pa Vatican II yung Kaya nga, noong nagkaroon tayo ng Second Vatican Council, paaliwalas tong loob natin. Hindi ko na-on itong electric pan natin. Sige lang, mamaya na lang yan. Di ba? Sandali lang. Iwan muna natin itong electric pan para hindi tayo maliwalas. Okay. So, ayan yung nangyari, So, mayroon tayong mga changes sa loob ng simbahang Katolika. Kasi ang tinignan po natin is yung binigyan natin ng future yung mga Romanong Kristohanong simbahan, hindi Pilipinas. Oy. Tayo po ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yung Aglipay Church Yung Aglipay Church, bulok yan. Kaya Aglipay lang tayo nun. Straight tuloy. To the point. So as a Catholic, we have to believe the magisterium and we have to believe itong the Mass of Pope Paul VI, also known as the ordinary form of Novus Ordo. It is currently the most commonly used. The liturgy in the Catholic Church was promulgated ni Pope Paul VI na 1960. Promulgated ni Pope Paul VI na 1969. It is a liturgical book were published in 1970. Those books were revised in 1975 at then
they were revised again by tawag nito ni Pope John Paul II in 2020. Nagiging santo na nga ito si Pope John Paul II. Nagiging santo na to, and third revision was published in 2002. So I think mga siguro first year high school pa po ako nito. Yung mga the year late 2000 to. So mismo mga santo papa talaga. So kung mayroon kung mayroong tinatawag nating revise, dapat questionin na santo, ay bakit nire-revise to? Nabawal ito, wala sa sibat. Sino ba naman tayo para tumutol sa Santo Papa? Ano bang tingin niyo sa Santo Papa, bubo? Straight to the point. Na basta na lang magsabi na, sige, okay na ito. Ano ba ang Santo Papa? Ugok? In terms of faith and moral, basta na lang? Hindi ganun, pre. Kaya kung ako sa inyo, yung mga hindi naniniwala ng magisterium, paano pumasok? Hindi naniniwala ng magisterium, wala yan. So, bigyan natin ito ng follow-up na linaw, kung baga may mga issue pang iba, no, hanggang sa susunod na lang, kasi mamaya, baka alauna, magkaroon tayo ng live Bisaya na, hanggang sa Bagsawa, mamayang gabi, may debate ako mamayang gabi, iwan ko kung matuloy ba itong debate. Hindi ko lang kasi hindi pa nag-comment itong yung ibang sikta. Bro, ni Mos Aglipay, di ka mauwaw, ha? Sawayan ni Mos Aglipay. Kahit Pinoy si Aglipay, kahit kapwa Pinoy pa yan, pag nasa pikin simbahan siya, natural, titirahin ko yan. Kahit Pinoy ka pa, yes of course, kababayan tayo. Pero in terms of faith, hindi tayo, walang kababayan. Kahit pa ikaw ay kapatid ko sa laman, kapag ikaw po ay nasa maling pananampalataya, aawahin talaga kita. Tandaan nyo yan. Pinista na ang National Church dire. Anong National Church? Pilipinista. Hindi nga kayo, ako naman, di mo alam kung saang banda sa article, sa batas itong section, yung mga ganon, yung law of freedom of the church. Mali pa ang paghatag og freedom. Anong klaseng freedom? Kasi yung si Kristo, sinabi na niya, ang mananatili sa akin maliligtas. Hindi naman sinabi ni Kristo, pili lang kayo, bahala kayo. Diya? Sus na, unsay National Church. Ayaw mo yan. To the point. Pag-uusapan natin yung Pilipinista mo mamaya-maya sa ating live Bisayan Bisayan version. So may mga kapatid tayong hindi nakakaintindi ng Tagalog, mayroon tayong Bisayan. So dito, Tagalog muna tayo, So ayan, hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapoy, magsasabi po sa inyo, maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless, mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Straight to the point.